Hello mga kapatid, kamusta po? Magandang araw sa inyong lahat. Ang ganda po ng view natin. Ako po ay nasa Museum History of National Museum of Natural History. Yun, I think yun ang pangalan. Kasi po, ngayong araw na ito ay bone scan ko sa Manila Doctor. So kung makikita nyo, let me show you. Meron na. So na-injection na po ang inyong lingkod. And then I have to wait for 4 hours. So mamaya pa ako babalik. Kaya handa ako. I came prepared. Nagdala ko ng mga babasahing libro, 2 at notebook. Ay! At dito po tayo mag-stay. Okay? Baka may... At pag-uusapan natin ang bone scan. Mga paghahanda. Kasi, kaya na-discuss ko na to in the past. Pero gagawa tayo ng bago reminder kasi may sablay ako. Major akong sablay kanina. Okay, bone scan. Saan po ba ginagamit ang bone scan? Iiwas-iwas na natin pag may dumadaan na taong bayan. Pag may kumaway, kawayan nyo na lang din. Okay. Right, saan ginagamit ang bone scan? Iba-iba po. Una, naranasan ko ang bone scan noong 2018 nung ako po ay na-diagnose una. So, chinek kung may kalat na iba, tinignan yung bones. Okay? Kasi po, for breast cancer, ang isa sa tatlong mabilis makalatan ay bone. Okay? I think yung isa liver, yung isa lungs. Lungs. Bone, lungs, tsaka brain po yata isa. So, chinek yung bone. Dapat nga na lang magandang iba, yung pets ka na lang para lahat na. Pero bones ka nang pinagawa sa akin noon. Alright, ang isa pang reason, ako naman, kaya ako magbo-bones scan ngayon kasi po nag-graduation tayo nung March at natapos ng March 10. So, 3 months later, ngayon, June ngayon, nung ginagawa ko tong video na to. So, ngayon natin i-check ang sagot ng Diyos sa mga pinagdadasal natin. Okay? So, nandito tayo ngayon. Mga paghahandang gagawin. Okay. Una, once ibinigay sa inyo ng doktor ang prescription, tingnan agad yung date. Tingnan mabuti agad yung date. Okay? Sa akin binigay yon ng March, so June. Pero every once in a while, binibisi-bisita ko yung date doon sa prescription kasi baka makalimutan ko. Alam niyo naman po, pag marami na tayong iniisip at medyo nagkakaedad na rin tayo at epekto rin po ng chemo, yung iba po na surgery, anesthesia, marami na po tayong nakakalimutan. So check pa ulit-ulit ang date. Ngayon, pag alam niyo na, kunyari, ito yung particular date, medyo 2 weeks pa lang po ay magpabook na kayo sa ospital or kung pwede 3 weeks kasi fully booked. Ito pong booking ko na to, muntik to mausog, hindi na pwede. As in, more than 1 week na yung bakante sila ulit. Sobrang dami. Okay. So, maganda i-check nyo yung date. Pangalawa, magpa-book in advance. Okay? Kasi pag nagpa-book kayo in advance, malalaman nyo yung may leg room. Ma'am, hindi pwede rito. Pwede bang iusog dito? Lalo pa ngayon, nag-aaral ako. Tapos nag-holiday pa kahapon. So, pwede ba rito? Dito na lang po kayo. O sige po, anong oras? Tapos malalaman nyo kung ano yung mga kailangan requirements. Kunyari, kailangan pa, magkano na po ba? Naku, nagtaas po ba ang presyo? O di hahanap pa tayo ng pera. Or kung hindi man, ganun pa rin. Tapos medyo mahal pa rin. At least makakagawa pa tayo ng paraan para makapagpapon. Manhip kami muta-mutapang. Okay. So, check yung date and then magpabook ng mabuti. And then, tandaan kung kailan yung sinabing deadline of payment. May down payment ba? Ito may down payment. Kasi ang total nito for PWD parang 9,800. Ang down payment 6,000. You have to deposit it 2 days in advance. Teka lang. 2 days in advance kasi yun na rin ang ipapambili nila ng gamot. Ngayon, kaya dapat pagka nag-deposit ka na, kung hindi ka matutuloy, magsabi ka rin 2 days in advance. Dahil pag nakabili na ng gamot, forfeited na yung iyong 6,000. Siyempre nga naman po, okay. Kaya kailangan may abiso, constant communication. Maganda kung naka-Viber ang communication. So, ano nga yung una natin sinabi? Check yung date, tapos magpabook days in advance. Yung payment, details, tanungin ka agad kailan dapat magbayad, yung deadline, tapos kung pag na-settle na, before, screenshot everything. Screenshot yung transaction slip, kunyari nagbayad ka sa GCash or sa bangko, or tapos sa amin hiningi pa, ma'am, pati yung in-email po doon sa inyo, screenshot, ipadala sa kanila. Screenshot everything. Minsan hinihingi yun, ipe-present mo today. Ako screenshot ko na kahapon. Kasi in case makalimutan ko today, tapos may hinihingi prescription. Buti na screenshot ko na rin in advance sa kanila, na send ko na in advance kasi nakalimutan ko ngayon. So screenshot everything, okay? Ipadala sa kanila. Next,
the day before the event, o the day before your schedule, or kung pwede 2 days before, ihanda na yung karagdagang bayad. Kasi kung kunyari, nakatabi na naman, so nalagay. Kasi ito yung major blooper ko kanina. Yung pera ko, nawawala. Sabi ko, ano, kasi ang pinag-deposit ko nung 6,000, yung friend ko. So, pero yung buong amount nasa akin pa. Nawawala. Sabi ko, hala, nilagay ko yun sa bulsa ko. Hinanap ko sa bulsa ko. Naku, bumili kasi ako ng kimchi. Bumili kasi ako ng tofu. Baka nalaglag doon sa tindahan, sa Korean store. Eh, di babalik pa ako. Iniisip ko na, kung sa lobby nalaglag ng building namin, naku po, ipapacheck ko pa yung CCTV, malilate ako. Blah, blah. So, ang dami ko nang iniisip. Tapos sabi ko, kalma. Nagawa na lang kung contingency plan. Tiyan ko kasi doon sa isang pantalon ko, wala, nilagay ko kasi sa bulsa. Ba't naman kasi sa bulsa, Glenda? Tapos nung isusuot ko na yung, may nakita ko isang pantalon, tiyan ko, shucks, nandun, yung pala yung sinuot ko, see? Sinuot ko lang ng isang araw, nakalimutan ko na. Buti hindi ko pa na ipapalaundry. Hindi ko pa na i-entrega doon sa maglalaba. Naku, patay, kung hindi, nandun doon yung pera. Although I checked naman everything bago ako mag-release ng mga damit. Diba? So, ihanda na yung pera the day before. Yung panghulog mo, yun sa balance, yun handa na. Pamasahe, ihanda na. Next na ihahanda, damit. Kasi, di ba, magsusuot ng lab. Maganda yung eto suot. Kasi actually, uniform ko to sa school. Absent ako mamaya, pero in case makahabol ako, naka-uniform na. Pero, nagsusuot ako. Pakita ko yung suot ko, Ayan. Okay, yan. Yun yung shoes ko na rin sa school. Ganitong pantalon, para, kunyari, magla-lab gown. Pantaas na tatanggalin. I think pwede naman. Nakapantalon pa rin ako. Tsaka medyo bitin to, para kunyari magsi-CR anywhere, hindi yung, yung sumasabit yung laylayan sa side ng CR. Kasi medyo hindi ko yung type. So, yun, kailangan, medyo, kung patanggal man ng buo, at least madaling suotin. Wow, humarap pa talaga sa camera. Sige na nga. Okay, dito tayo. Asar ako na kayo, humaharap pa sa camera. Okay. Next po, so ihanda yung damit. Ang susunod na palanuhin the day before ay yung pagkain. The following day, like ako 8 a.m. ang appointment, dapat before 7. Ang layo ng bahay ko sa ospital. So kailangan po ay maaga pa lang na ihanda nyo na, or the day before. Ito ang kanin ko bukas. Pwede namang i-ref yung kanin. Okay, pwede naman 24 hours ang kanin. Ito ang kanin ko bukas, i-ref na. Pwedeng initin para the following day hindi na magsasaing. Ito ang ulam ko bukas sa almusal, para kanin ng almusal at ulam. Tapos ito rin yung ulam ko sa tanghalian. Why? Last time I was here, pumasok ako sa isang coffee shop. Wala akong makainan na matino. Ang pangat ng lasa ng cookies, 65 pesos. Mamamahaling kape, hindi naman masarap. Hindi rin naman ako nagkakape. Okay, so ngayon, prepared ako. Nagdala akong baon at may nakita rin akong karinderya dyan. Okay, so prepared ako, nakaalmusal ako mabuti, nakakain akong mabuti. Okay, next na dapat ihanda. The day before pa lang, days before pa lang, exercise yung habit natin, tama yung mga pagkain, at balanse ang tulog. Okay, yung physical body natin. So, kung lifestyle na yan, hindi na yan kailangan ihanda. Matic na yan, matic. Tamang tulog, 7 to 9 hours, or kahit 7 to 8 hours. Tamang pagkain, kanin, maraming gulay, may isda, hindi ko pinopromote na ang baka at baboy. Konting chicken, okay. Isda, okay. Tapos po, tubig na malinis. And then, yung ating damdamin, ako na-stress pa ako kahapon, nabanas ako kahapon. Nakaka-disappoint. Okay. Sabi ko, hindi ko pa yung stress. Kasi ang isang dapat natin ihanda pa pag ganitong bones country, ang ating spirit, ikalma na ang katawan. So, magdasal po tayo. Hindi yung panic prayer, yung panic faith na, Lord, kung kailan magbabones ka, saka ka lang magdadasal. Ang prayer, ang relationship with God, araw-araw po yan. Pagbabasa ng Bible, araw-araw po yan. Okay, pagdadasal, araw-araw po yan. Kagabi, actually nagpa-prayer request rin ako sa mga pastors. Isang araw pa and then kanina rin. Okay? We trust in the healing power of God. We trust in the will of God. And kanina sabi ko nga doon sa nag-injection sa akin, kasi naka-injection na eh. Pakita ko na ba? Pakita ko na rin. Ayan o. Sabi ko, eto, tingnan na natin. Para makita na natin ang sagot ng Diyos sa mga pinagdadasal natin. Okay? So, pagdating po dito sa ospital, sana dumating tayo dun sa oras na tinakda. Diretso kagad sa reception, yung sa ano mismo, sa information.
ano kailangan i-settle, tapos i-interviewin, depende sa procedure. Dito maganda sa Manila doctors ako, konti lang yung tao. Tapos ano po, may interview, after some time, injection na, tapos instruction ka na for payment. Okay. Actually, iniwan ko sa kanila yung bag ko dahil ang bigat-bigat. Dami ng tao. Ang bigat-bigat. Iniwan ko sa kanila yung bag ko, ang bigat-bigat. Pinahiram ako ng bag nung nagbabantay na ate sa reception hospital. And then nagbayad na ako. And then, kasi kaya ako pinahiram ng bag, ang bigat kasi ng backpack ko. Bawal ipang hawak tong in-injectionan. Ito, bawal itang hawak. Bawal naman, dito naman yung surgery, bawal din magdala ng mabigat na backpack. Unrealized namin, kasi ang dami ko rin binitbit ng gamit. Magaan doon sa maliit na bag na pinahiram sa akin, mabigat pala yung backpack ko. So, dapat ingat doon. Ingat sa pagbibitbit, no? Tapos po kapag nga injection na nga po pala tayo, bawal tumabi sa 3 klase ng tao. Buntis, baby, at maliliit na bata. Okay. So pag mga 12 years, mga 13 years old, medyo layo-layo na. Kahit 14, medyo layo-layo na natin. Okay. Buntis, baby, at maliliit na bata. Alright? So, ano pa ang reminders natin? Depende po kung nasa hospital kayo. Basta po after that, maghihintay po tayo ng 3 to 4 hours. Ako waiting na 4 hours kaya nag-decide ako na dito ako pupunta. Tapos meron akong baong libro. Isang recipe book, isang notebook, magpaplano ako. Tapos isang book na babasahin ko. So, nandito yung gamit ko. Okay? Aray ko para hindi ako mainip. Nandito ako sa isang magandang lugar. Relaxing. So, while waiting, I can be productive. Ngayon po, nag-vlog tayo. Tapos po, mamaya mag-aaral ako. Tapos mamaya, pupunta na ako sa mga museum. Kasi ang dami rito makikita. At libre po pala rito pumunta sa National Museum of Natural History. Okay, wala pong bayad ito, libre. Basta po may disiplina lang tayo. Okay, pwede kayo mag-relax. Kahit po hindi kayo sa hospital kung saan ako magpapa-bone scan pupunta, pwede po kayo magsadya rito at ipasya lang inyong pamilya. At sa lahat po ng doon din magpapa-bone scan, pwede po kayo dito maghintay, okay? Maganda po ang lugar na to, marami kayong matututunan, and pwede po, dahil tahimik, pwede po kayo dito mag-pray. Okay, so mga kapatid, iyan po ang ating kwentuhan sa araw na ito. Sa lahat po ng mga magpapa-bone scan, CT scan, MRI, maliban sa pagdadasal, yung lifestyle po natin, tutukan na natin, i-change na natin ang lifestyle. Hindi po totoo ang everything in moderation na pagkain, hindi po. Kahit po anong dasal natin, pag marami pa rin tayong basurang kinakain, katulad ng fast food, processed food, soft drinks, candies, mga matatamis na nahihirapan po talaga tayo sa pag-alin. So, yung faith natin kay God, sabayan na natin ng strategy, ng tamang strategy na tinuturo na po ng maraming doktor na nagre-research na talagang malaking bagay ang mga kinakain natin sa ating kalusugan. Okay? So, muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ay, mabanggit ko lang. Bago ako pumunta rito, nag-isip ako, meron ba kang guilt? Meron ba akong dapat na ika-guilty na, sayang, hindi ko ito ginagawa? Sa tingin ko po wala naman. Kung ano po yung nakita ko at nalaman ko na nararapat gawin physically, emotionally, psychologically, spiritually, sa abot po ng aking makakaya ay ginawa ko na. Okay, so buo po ang tiwala ko sa Diyos na nakita niyo po yung aking effort, na bumuti ang aking kalusugan, lumakas at humaba po ang buhay. Gusto ko pong umabot until I'm 95 dahil marami pa po akong gustong gawin pag-serve sa ating cancer patients, sa mga sexual abuse survivors, and syempre sa ating bansa. Okay? So I'm sure kayo rin po, meron din po kayo mga pangarap. At magagawa po natin yun ng maayos kung malakas ang ating katawan. So let's do everything we can to have a healthy lifestyle. Okay? Kasi pag healthy ang lifestyle, yung health natin, yung condition ng katawan, mag-follow na lang. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Feel free to share this video with your friends. And then sa lahat po ng gusto magkaroon ng stage 3G, napakarami pong guide doon, strategies, tips on dealing with life during cancer treatment. PM nyo lang ako sa Facebook. I'll give you the information on how to order. Okay? Just message me on Facebook, Glenda Resurrection or Glenda C. Resurrection. Okay? To order stage 3G. Maraming tips for you. Personal book, personal guide,
for you. Okay? Maraming salamat po. God bless you all. Stay safe. Keep on praying. Keep on staying and living healthy. And don't forget, when we pray, habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye po.